I think he holds 2 or 3 passports pa nga eh. May nagsabi sa akin ng ganon. Ang mahalaga, talagang mapilitan siya mag-account sa kanyang ginawa dito. Grabe, At ng depende sa kanya, passport. sarili niya. Eh, hindi pa nga nagsisimula ang lahat eh. Tinatakasan niya na, di ba? Hindi pa man nag-uumpisa yung habla, tinakasan na niya. Actually, mga kababayan, doon pala nga sa pagsumite ng dokumento, tinakasan na niya. Alam na natin kung bakit siya nagtatago. Nabisto yung kanyang koneksyon sa mga pogos. Maski nga si pangalan niya, si Saltik Panelo, naniniwalang may konektado sa sa palengke. Sa pogo eh. This is a developing story. At mga kababayan, kanina ay may naaresto na isa sa inisyuhan ng warrant of arrest. Opening salvo, CIDG arrests first of 51 accused in human trafficking case filed versus Harry Roque. Dami nila, no? 51. Yan, huli siya. Yan, si Kuya. The arrest of the operations officer of a security agency of a raided Pogo in Porac, Pampanga became the opening salvo of the aggressive police manhunt against lawyer Harry Roque and all other accused in the case of human trafficking. So CIDG po nakahuli. Alam naman natin, ang hepe ng CIDG ay si General Torre. CIDG Director Major General Nicolas Torres said the case is non-bailable for Roque, Cassandra Ong, and all other 49 accused, including Marlon. Okay, so the arrest was a result of 1 week of operation to hunt for those who are in the arrest warrant. So nagkakahulihan na, mga kababayan. Nag-uumpisa na. Mag-uumpisa na, mga kababayan, ang paghihirap ni Harry Roque. Mag-uumpisa na ang paghihirap ni Harry Roque, mga kababayan. It's coming. Hindi pa po dyan natatapos ang mga posibleng kalbaryo ni Harry Roque. Sabi po ng DOJ, sila po ay magre-request ng motion to cancel his passports. Take note, passports with an S. Marami. Hindi ba isa lang dapat sa bawat Pilipino? Isang passport lang. Oo, so marami siyang passport. Ano ka? Espiya? Are you a spy? Oo, he holds 2 or 3 passports. How? Sabagay, si Norman Mangusin nga nakagawa ng passport, gamit niya yung peking pangalan niya. O yung Francis Leo Marcos. Gamit niya yung peking pangalan niya nakakuha siya ng passport. Peke yun, ha? Peking birth certificate yung sinumite niya pero nabigyan siya ng authentic na passport. Imagine. So, hindi tayo magtataka kung meron siyang maraming passports. Ito yung balita tungkol dyan, guys. Panoorin natin. Gumugulong na ang pagpapakansela ng pasaporte ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Kasunod ito ng paglabas ng korte ng arrest warrant para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking kaugnay ng ni-raid na Lucky South 99 Scam Hub sa Porac, Pampanga. Pero sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may impormasyon siyang hindi lang iisa ang pasaporte ni Roque. I think he holds 2 or 3 passports pa nga eh. May nagsabi sa akin ng ganon. Ang mahalaga, talagang mapilitan siya mag-account sa kanyang ginawa dito. Grabe, At depende sa kanya, sarili niya. Eh, hindi pa nga nagsisimula ang lahat eh. Tinatakasan niya na, di ba? Hindi pa man nag-uumpisa yung habla, tinakasan na niya. Actually, mga kababayan, doon pala nga sa pagsumite ng dokumento, tinakasan na niya. Naalala nyo, kaya siya nagtago dahil pinupuwersa siya ng Kamara de Representante na ilabas lahat ng kanyang dokumento related sa kanyang namatay or deceased auntie na nagpamana daw sa kanya ng milyong-milyong piso. Parang nakakalimutan natin. Alalahanin natin, mga kababayan, na nung panahon pa lang na yon, nagtatago na siya. Alam na natin kung bakit siya nagtatago. Nabisto yung kanyang koneksyon sa mga pogos. Maski nga si pangalan niya, si Saltik Panelo, naniniwalang may konektado siya sa palengke. Sa pogo eh. Huwag na siya magmatapang. Alam naman natin na yun talaga ang dahilan. Gusto niya itago yung kanyang kayamanan. Ayaw niya mag-account kung paano niya nakuha yung kanyang kayamanan.
Kasi malamang sa malamang nakuha niya yon through illegal means. Ano ibig sabihin nun? Ill-gotten wealth. At alam na alam niya ang ibig sabihin, alam na alam niya ang mangyayari kapag ikaw ay nahulihan ng ill-gotten wealth. Dahil matagal nilang ginawa yan sa mga Marcoses. Alam niya yung ibig sabihin nun, kaya hindi niya ilalabas yan. Ubusin na lang niya sa labas ng bansa. Hindi rin naman daw agad mapoproseso ang pagpapabalik sa kanya sa bansa, lalo't may asylum application siya sa the Netherlands. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking, which is the charge against Harry Roque. Sa isang pahayag, sinabi ni Roque, ginamit raw niya ang kanyang karapatan para humingi ng asylum para takasan ang umano'y political persecution ng Administrasyong Marcos Jr. Sa ilalim raw ng international law, hindi siya maaaring ma-extradite habang gumugulong ang kanyang asylum application. Ang isa sa mga kapwa-akusado ni Roque na si alias Marlon, naaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Operation Officer siya ng security agency sa Lucky South 99. Nakatakda ang kanyang pre-trial at pagbasa ng sakdal sa susunod na linggo. Pre-trial Nakikiusap na ang siya. CIDG sa iba pang akusado na sumuko dahil 24 oras raw ang pagtugi sa kanila ng mga otoridad. Ngayon, ito yung sagot ni Harry Roque. Well, pinakita ng GMA kanina in part. Pakita natin ang buo. Harry Roque, Office of Attorney, Harry Roque, press statement, blah blah. Sabi ni Harry Roque, it is premature for the DOJ to cancel my passport. For I have filed last week a motion for reconsideration asking the DOJ to dismiss the case of qualified human trafficking filed against me. In my motion for reconsideration, I stated that not a single evidence was presented to prove that I committed the overt act of organizing, providing financial support, or directing other persons to commit any act of human trafficking. How? How will that work? Wala na sa DOJ yung kaso niya. Ang kanya pong kaso ay nasa korte na. Ang nag-aral ng ebidensya tungkol sa kanyang kaso ay ang RTC Branch 118 yata, if I'm not mistaken, sa Pampanga. So paano niya nasabi? Anong pang silbi nung kanyang pagpa-file ng motion for reconsideration sa DOJ? Wala na sa DOJ yung kaso, nasa court na. Nagpapatong-patong na yung yung krimen na ginagawa ni Harry Roque. Parami na ng parami. Meron ka ng human trafficking. Tapos meron ka pang land grabbing. Tapos meron pang chismis na konektado daw yung land grabbing na yun sa homicide. Sa isang assassination o homicide yata, if I'm not mistaken. Tapos, ito yung pinakahuli. Falsification of public documents. Dadagdagan, guys. Kasi 3 yung passport niya eh.